Kaibigan, pag-usapan po natin senyales na mahina ang puso. So, 5 warning signs na may heart failure o mahina na ang puso natin. Alam niyo po, bilang internist, cardiologist, linyang-linya ko tong heart failure. Pag nagkakaedad kasi tayo, humihina yung katawan natin at organs natin. Actually, halos buong katawan. Kaya nga pag edad 50s, 60s, mas mapapansin mo, yung iba nga 40 or 50s, parang mas hapo ka na, mas pagod ka na, pwedeng muscle mahina, pwedeng mas lumiliit muscle natin, or pwede rin yung puso mas humihina. Pwede sa tagal, sa pagkaedad, baka nagbabara yung mga ugat, diba? So, lalo na kung may lahi kayo ng sakit sa puso. Dati, kaya natin umakyat ng 2-3 palapag, walang problema. Pag edad 50 na, diba, medyo hingal na tayo. So, aging. So, umiidad lahat. Tsaka yung sa puso, medyo tumitigas din siya konti. Merong 5 sintomas, 5 senyales ng heart failure na humihina ang puso. Ang kodigo dito, phases, F-A-C-E-S. F is fatigue. Fatigue, pagod. Mas pagod ka. Dati, kaya mo umakyat ng mataas, mabilis maglakad. Ngayon, mas hingal ka na. Second, A, activity limitation. Ibig sabihin, hindi mo na magawa yung dati. Dati, baka nagte-tennis ka, nagja-jogging ka, kaya mo buong araw, nagtatrabaho. Ngayon, pag hapon, pagod ka na. Siguro sa mga mag-asawa, diba? Merong sa pagtatalik, baka later on, mas hapon na, mas hindi na kaya. So, hindi natin alam, pwedeng may sakit sa puso o pwedeng humihina lang yung katawan. C, congestion. Congestion, ibig sabihin yung baga napupuno ng tubig. Actually, medyo late, late symptom na to. Na pag yung baga, dahil mahina nga yung tibok ng puso, mahina yung pag-pump ng puso, hindi na maganda yung pag-ikot ang sirkulasyon ng dugo, nagba-backflow So, napupuno yung baga ng tubig, hindi makahinga. Pag humiga, hindi na kaya nakahiga, dapat nakataas na siya kung natutulog. Yung iba nga nakaupo na. So, hindi po ito magandang senyales, itong pulmonary congestion. Pag ganito, ina-admit na namin sa ospital. E, edema. Edema is nagmamanas. Pag may manas sa paa, tulad na sinabi ko, pwedeng wala namang problema. Yung manas sa paa, baka lagi ka lang nakatayo. Pero kung may manas sa paa, pwedeng may kidney problem, pwedeng may liver problem, o pwedeng may heart failure. Oo, pag may heart failure, nagmamanas din sa paa. S, ito yung last letter sa phases. S, shortness of breath, hirap huminga, hapo. So, bakit sila hapo? Kasi nga may tubig sa baga, mahina na yung pag-pump ng puso. So, papakita ko lang sa inyo, ano yung mga possibilities, ano yung nangyayari sa puso, kaya po nasisira ito. Okay, pinuha ko itong model ng puso So, ito po yung puso natin. Ito yung muscle to. At merong mga artery at vein dito. So, ano mga diferensya? Pwede nagbabara itong artery natin, yung ugat, yung kulay pula. Bakit nagbabara? Paninigarilyo, diabetes, mataas ang kolesterol. Yan. Pag nagbara yan, pwedeng mamatay yung muscle. Pag namatay, sasakit ang dibdib, heart attack. Pag namatay itong parte, titigas to, hindi na makakapump. Mahina na pagbugan nito. So, pag mahina pagbugan nito, heart failure aabutin. Meron din ng mga heart failure dahil may sira itong valvula. Yan. Isang mitral valve, isang tricuspid valve. Pag may sira ito, hindi rin maganda yung pagbomba. Pwedeng may rheumatic heart disease, may mga bata, madalas magka-tonsils, yung infection na pupunta dito, nasisira to, heart failure din yon. Meron din sakit na myocarditis, meron mga infection, may mga virus, hindi mo alam, yung puso ang tinatamaan ng virus, may ganung pagkakataon, nag-heart failure din. Yun ang mga common possibilities. Yung iba din, alak, sobra sa alak. Alcoholic heart disease, meron din ganon. O yung ba nagloloko? So, pag nasisira yung puso, humihina ang puso, yung pumping humihina. Okay? So, paano natin malalaman kung meron tayong heart failure bukod dito sa sintomas? Meron tayong mga test.
Yung iba, ECG. Pero ang ECG, halos hindi gano'ng makakatulong sa heart failure. Yung sa ECG, mas maganda yung kung na heart attack, mas kita mo doon. Pero sa heart failure, wala ka masyado makikita doon. Baka lang lumalaki yung puso, makita lang konti. Chest x-ray. Chest x-ray, may tulong sa heart failure. Pag chest x-ray, makita mo yung puso, medyo malaki. Tapos makikita mo kung may pulmonary congestion. Ibig sabihin, may tubig sa baga. Hindi po magandang senyalis yun. Oras na may tubig sa baga, pupunta sa cardiologist, magbibigay ng gamot para matanggal yung tubig. Pwede rin po 2D echo. Yun ang pinakamaganda. 2D echo Doppler, ultrasound ng puso, hihiga lang kayo, may isang probe. Wala naman tinutusok, sound waves lang yan. Makikita yung puso, makikita yung valvula sa loob, at makikita yung lakas ng tibok. Ang chine-check po sa 2D echo, ito medyo malalim na, dalawa. Isa yung LVEDD, ibig sabihin LV, left ventricular size. Dapat 5 centimeters ang normal. Paglampas ka sa 5 centimeters, palagyan natin 6 centimeters, lumalaki ang puso. Kailangan din po i-check natin sa 2D echo yung EF, ejection fraction. Yun po, napakahalaga yung EF kasi ang normal na pagbomba dapat 55% ang normal. 55% up to 70% ang normal. Pag may heart failure, bababa yan. Baka 50% lang ang bomba. Pag 30%, nako, mahina na yon. Pag 20%, mahina na yung puso. Delikado po. Okay? So, ano po ang treatment natin? Pag prevention, treatment, syempre iwas tayo sa mga matataba, huwag masyadong magpapapagod, gagamutin ng high blood, yan ang mga prevention natin. Tigil sa paninigarilyo, tigil din sa alak, sa droga, yan mga masasama. Pero kung meron ka ng heart failure na may manas na, 'di ba? Na may tubig na yung baga, iba na ang gamutan doon. Unang-una, ito po pang heart failure lang na may manas, heart failure na may manas, babawasan na yung tubig na iniinom. So baliktad na sa regular tips. Sa regular tips natin sa healthy na tao, inom kayo maraming tubig, 10 baso, 12, 12 basong tubig. Pero pag sa heart failure, mga 3-4 na baso na lang pinapainom ko, konti. Lagi silang uhaw. Mas gusto ko uhaw sila Mas konti na ang tubig kasi nga hindi na kaya ng puso ang maraming tubig. Yung alat, binabawasan din. Tapos, hindi ko pinapapagod. Huwag masyadong magpagod. Okay? Kung ang trabaho nyo, buong araw, gawin mo na lang ang trabaho mo, 50% o 60%. Huwag masyadong magpapainit. Hindi na rin pwede masyadong mainit. Dapat naka-aircon lang, mga may heart failure. Sa pagkain, ang payo ko, konti-konti lang. Huwag kumain ng marami. Kasi pag kumain ng marami, mapupunta yung dugo sa tiyan, minsan nihingal, di ba? Pag busog na busog. At may gamot sa heart failure. So pupunta kayo sa cardiologist. Initially, bibigyan kayo ng pampaihi. Yan ang pampaihi, mga furosemide, Lasix, yan ang binibigay namin. Pero cardiologist lang pwede magbigay kasi maselan ang gamot. Binibigyan din ng tableta, ACE inhibitors or ARBs. Itong dalawang mga tableta, nagpapalakas ng puso. Maybe within 2 months, 3 months, mapapalakas yung puso. Pero itong heart failure, pang matagalan na sakit, marami ako napapagaling sa heart failure. Pero dapat talaga alalay na alalay. Siguro, parang puso, pag nasira na, di ba, dapat alalay na. Parang baso, pag nabasag na, may lamat na. So, alalay na po tayo. Okay? Saan po nakatulong ng tips ko? Kung may duda kayo dito, pinakasimple is 2D echo, tingnan ng resulta. Then, pa-check up tayo sa cardiologist kahit isang beses. Saan po nakatulong tong video? God bless po.